Okay, sabi ni Pastor, ako na lang daw mag-introduce sa akin. Kinakailangan ko pa ba ang Pastor? Yes! Hindi ko po akalain na sa church pala kilala ako. Kaya sabi ko kanina, nanonood pala sa TV ang mga pastor din. Kasi akala ko po kanina, walang makakakilala sa akin. Kaya, ayan, kaya katulad po yung sinabi ko kanina, kung dati nakikita nila sa TV, kulang yung damit ko, pero ngayon, medyo nasobrahan naman. Diba? Pero, ano pa rin yung yung signature ko, yung parang mistika pa rin, di ba? Para naman po, hindi maiba. Baka mamaya sabihin nila, hindi si mistika yan eh, baka mistake lang yan. Di ba? Kasi as you know po, nakikita nyo kasi sa TV o kayo kung ano nakikita nyo image ko sa TV, ibang-iba pong mistika yung nakikita nyo. Pero sa totoong buhay po, lumaki po ako na Sabatista. Kristiyano rin po ako, nakatulad ninyo. At ang kapatid po namin, ang pangalan po namin ay isang pastor po ng Seventh-day Adventist. Wala pong nakakaalam yon. Akala nila, yan si Mistika, kung ano-anong pinaggagawa niyan, wala namang Diyos yan eh. Hindi po nila alam na ang Diyos po katabi ko araw-araw. Hindi po nila alam na kung anong nakikita nila sa trabaho ko po, trabaho lang po yun. Napaka-conservative po pagdating sa pamilya namin. Very conservative po talaga yung pamilya ko. Relihiyosong-relihioso. Pero noong pumasok po kasi sa politiko, ang tatay ko, doon po nag-iba ang takbo ng buhay namin. At doon po rin namatay ang tatay ko dahil binaril po siya at that time na Dati po konsehal siya. So kung konsehal po ang dating tatay ko, pumasok din siya para gusto rin maging mayor. Pero doon po, winakasan ang buhay. Kasi dati po talaga ang tatay ko, pinapakita na talagang siya po yung tao na pwedeng lapitan anytime. So napamahal po ang mga tao sa kanya. So, pero yun po ang naging dahilan kung bakit nawala siya. I was 16 years old po nung pinatay siya. Napilitan po ako na maging breadwinner. Ayoko sabi umiyak eh. Pero sabi ko kasi ni pastor, sabi niya, Mistika, can you render a song or magbigay na lang ng testimonial? Eh, kilala niyo na po akong singer at nag-i-speak pa. Sabi ko, I don't have to prove them anymore that I can sing. Diba? So, as of now, kung ano po yung hindi po alam ng tao, I should do that. Diba? Wala pong nakakaalam kung ano ang tunay ko pong pagkatao. Pero yun po ang totoo. Ang tatay ko, gusto po niya akong maging lawyer. Dahil lahat po kami magkakapatid, 4 po kami, 2 lalaki, 2 babae. Ako po yung bunso. Gusto niya pa ako maging lawyer kasi sayang nga daw yung pagka-valedictorian ko. Lahat po kami magkakapatid, valedictorian po kami. Lahat po ng kagustuhan ng tatay namin yun, pinakita namin. Para lang maging proud siya, di ba? Kasi siya ang naging inspirasyon ko. Pero ngayon, kahit patay po siya, alam ko na siya pa rin nandyan. And I'm sure he's still proud of me kahit saan po ako napunta. Kahit sabihin po nila, naligaw po ako. Pumunta ako ng showbiz kasi para sa akin yun ang madali. Yun ang binigay sa akin ng Diyos na talento ko, di ba? Kasi hindi ko makikita yung sarili ko lawyer eh. Parang hindi ko mas gusto ko mag-entertain, di ba? Katulad ngayon, nag-aarte na naman ako. Parte pa rin na entertainment yan, di ba? Nagpapatawa o whatever. Pero mas maganda po yung nag-e-entertain ka, nagpapatawa, pero totoo yung sinasabi mo at na-feel po ng tao. So, hindi po iyon scripted. Hindi katulad ng sa showbiz ay puro scripted. Pati yung pagngiti ko po sa kanya scripted din. Pati po lahat yung mga acts ko, pati po lahat yung mga, katulad kanina, hindi po scripted. I felt so free. Ito po yung pinaka-free po na naranasan ko sa buong buhay ko. Kasi dito ko po talaga naramdaman ang totoong mga tao sa kapaligiran ko. Palakpakan po natin. Alam niyo po ba na supposedly nasa Singapore ako ngayon? Alam ni Pastor po yun, di ba?
supposedly doon po ako magse-celebrate ng birthday ko, December 18. And I'm going to celebrate my 28th birthday. Kasi last year po, I was 29. Lord, nagsinungaling man si pastor o kaya ako, naintindihan mo na yun. Kasi pa sa showbiz, di ba? When I actually started in showbiz, sinabi ko, I was 23. Binalitan ko lang po. Kasi, kaya naalala yun, nagpo-ponytail ako para lang bumata. Kasi, alam niyo kung bakit hindi umandar yung pagka-showbiz ko rin po doon. Kasi sabi nila, matanda na daw ako sa stage at saka ano. So, ang kailangan daw nila, bago mo pasukan ang showbiz doon sa Canada or sa stage, kailangan teenager ka pa lang. So, after 3 years po, sabi ko hindi gumana. Plus, ang hirap pala. Dahil akala ko pagpunta ko po sa stage sa Hollywood, ako na maging next Madonna. Pero, sa sawiang palad, sabi ko, siguro may chance pa sa Pilipinas. Diba? Sa sarili kong pamamaraan, sa sariling pag-i-split, umandar naman po at kinagat. Pero, alam niyo po, lahat po yun ay talento binigay sa akin ng Lord at nagpapasalamat po ako. Kahit ano po yung binigay yung talent sa akin at nagamit ko, diba? Naging successful naman yung career ko. So hindi ko po pwedeng talikuran kung ang nakaraan ko. I'm so proud pa rin na sinasabi sa lahat na ako yung mistika. Kahit yung mga kaupo-apuhan ko later on, sasabihin ko sa kanila na eto dati yung mistika, pero ngayon anak, ngayon apo, dalawa yung apo ko eh. Dalawang lalaki, 8 years old at saka 3 years old, di ba? Pero I'm always gonna be proud of them na eto yung mistika noon, eto na yung mistika ngayon, di ba? So, katulad po yung sabi ni Pastor kanina, ano po yung tanong nyo? Bakit ako, o paano ako, how did I arrive to where I am now? Okay. Alam niyo po, ang Lord is very powerful. Marami pong challenge ang nabigay sa akin. I was very successful in everything hanggang sa dumating na yung panahon na I was overwhelmed with my success. Sabi ko, tama na. 5 years in the Philippines, hanggang sa mga intriga na, di ba? Ang dami nang dumating na pinapabagsak na yung career ko lahat-lahat. At talagang, ang paniniwala na ng tao ay talagang napakasama ko ng tao, di ba? Pero alam niyo, deep inside, ang sakit. Yung i-judge ka ng sarili mo, kapwa mong mga tao. Well, in fact, ang Lord, He never misjudged me. Amen. Diba? So sabi ko, kailangan talikuran ko na ang showbiz. Sabi ko, tama na. So, kasagsagan pa ng kasikatan ko nang umalis na po ako. Pumunta ako sa States. Sabi ko, kailangan mag-asawa na lang ako. Ranasin ko kung buhay na may asawa at anak. Pero sa sinawiang palad po, ibinigay nga sa akin ng lahat ng Diyos, pero hindi po ako pinalad na magkaroon ng talagang yung asawa na para sa'yo. Di ba? Hanggang ngayon, wala pa po. Nasa akin na siguro lahat ngayon. I'm so happy with my life now. Pero antayin ko na lang. Siguro, kasi kung the more na hinahanap mo, hindi dumadating, di ba? Malay mo. Di ba? Malay mo dito manggagaling. Hindi kasi, sabi ko, bakit kaya? Kung kailan nasa akin ang lahat, sabi ko, kung ano yung prinay ko sa Lord, ibinigay sa akin. Bakit Papa wala? Pero sabi ng Diyos, unahin mo muna kung anong mission mo. Ayun. Pinabalik po ako dito ng Lord. Iniwan ko po yung asawa ko. Alam ko po na masakit yung ganong desisyon, pero sabi ko, Lord, wala naman akong ginagawa ko dito, kundi it's not working, yung marriage was not working. Pumunta ako ng Las Vegas dahil akala ko itutuloy ko yung pagkakanta ko doon. Wala akong ginawa kundi kanta ng kanta, drive ng mga magagarang sasakyan, dalawang BMW, Expedition, Corvette, you name it, mga mansion or whatever. Pero sabi ko,
wala naman akong inspirasyon. Wala naman sa akin ang mga pamilya ko. Nasa Pilipinas. So sabi ko, Lord, kung ano po ang mission na gusto mong gawin ko, I am here for you. Kung ano man po ang gusto mong gawin ko, I am willing to sacrifice. I-give up ko po lahat yung mga gamit ko, lahat po. Give up ko lahat ng mga sasakyan, mga gamit lahat. Nakita ng as a matter of fact, nakita ng eyewitness sa YouTube na lahat pinamigay ko. Pero gusto nilang palabasin dito sa Pilipinas na isa daw akong shopaholic, wala daw akong ginawa kundi bili ng bili kung ano mansyon, mga sasakyan, magagarang mga gamit o whatever. Gusto nila akong palabasin na isang Nicolas Cage. Gusto daw nila akong i-feature ng one day, magsha-shopping daw ako at gagastos ng milyones dyan kung ano-ano pagbibilan ko para may pakita kung gaano ako ka-shopaholic. Sabi ko, I didn't come here for that. Kung dati, ang pinapakita ko sa inyo, kung ano yung kagustuhan nyo, dahil minanipulate nyo ako, sino ba ang nakinabang sa showbiz noon? Kayo. Kung anong gusto nyo nung palabasin, sinunod ko kayo. Pero ako ba ang nag-benefit? Hindi. Ako po ang nag-suffer. Kayo lang po ang nag-benefit, hindi ako. Bumalik po ako dito dahil may mission ako. At ako ngayon po ang masusunod. Ang Diyos na ngayon, kung anong kagustuhan ng Diyos, kung bakit ako bumalik dito, ang Diyos ang masusunod. Amen. Nagpatayo po ako ng Mystica Charity Foundation. Kaya, yung sinasabi ko kay Pastor na instead na doon ako dapat nagse-celebrate ng free show sa Singapore, I canceled it, Pastor. I'm sorry sa mga Singapore's. I'm sure na makikita nila ngayon sa YouTube dahil i-upload ko talaga ito, mapapanood nila sa Singapore. Dahil ang gagawin ko instead na doon ako at mag-e-entertain ng mga, of course, mga nagiinuman, mga nagkakatuwaan, nagsasayaan, di ba? Mga ganon. Bakit hindi ko i-celebrate ang birthday ko at magbigay ng libreng show at pakainin ang mga street kids? Di ba? Yung mga homeless sa sa Grand Boulevard, mga homeless sa Paywalk. Yun po ang nakita ng Rated K noon. At nakita nila sa mga YouTube na every Saturday, yun po ang ginagawa ko. Instead na pupunta po ako ng church, kasi sa Batista is Saturday, di ba? Ano pong church sa Sunday, okay? Sabi ko, each time kasi na pumupunta ako ng church, of course, hindi ko maiwasan yung mga tao nagbubulungan. Para bang nag-chisisan, sabi niya, anong ginagawa? Na-feel mo anong ginagawa ng Mystica dito? Para bang I don't belong to church. Mini-misjudge po nila ako na ibinabasa po nila yung Mystica na nakikita nila noon sa television, kung ano yung pag-aarte ko, whatever. Kaya, nagdesisyonan ko na lang po na bakit ako pupunta doon sa mga church na yun kung ang makukuha ko rin lang ay panlalait at panghuhusga. Kaya natakot na po akong pumunta sa mga churches dahil akala ko lahat po ng churches ay ganun din po ang makukuha ko. Pero I'm so glad po, with full embrace at full heart nakita ko, in-embrace niyo po ako at hindi ko po na-feel na isa sa inyo ay nalalait sa akin ngayon. At hindi lang yun. Nag-i-speaker niyo pa ako. Kung dati-rati po nandun lang ako sa dulo dahil natatakot ako na baka mamaya palalabasin nila ako ng church, ngayon nandito na po ako. At mismo mga pastor, ang mga nasa harap ko. Amen. Palakpakan niyo na po yun. So mga kaibigan, alam niyo na kung konti lang yun ha. Nasa maalaala mo kaya ang tunay kong istorya ng buhay, pero part 1 lang po yun. Makikita niyo po sa mysticastar.com, andun po yung life story, kung paano po ang Mystica, kung paano nagsimula. Wala po yun yung ending, wala pa yung ginagawa ko ngayon. Pero marami po kayo makikita doon sa YouTube din, Mystica videos, malalaman po ninyo kung ano po yung ginagawa ko noon, Rotarians or whatever.